Makakausap po natin ngayon si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Puno. Magandang gabi, Corina. Yes, sir. So you are aware of the red flags na sinasabi po na nakita ng mga senador sa National Expenditure Program for 2026. Are you agreeable? Nakita nyo rin po ba ang mga ito? Yes, opo. Dahil nung Biyernes, binanggit ko na ito no, sa isang panayam. Talaga nakita namin sa House pa lang. Ngayon, yung public works sa budget kasi talagang nasa amin na lahat. Ngayon, lahat ng kongresista tinanggap na namin yung aming District National Expenditure Program component. Ano? So natingnan na namin. So nagtitinginan kami nito, nakita namin, halimbawa yung si Congressman ng Marikina, si Marcy Chodoro, pinakita niya sa akin na may mga ilang daang milyong projects na sinabi niya na nandun sa kanyang program pero tapos na, no? And then yung isang programa na binisita ng ating Pangulo nung pumunta sa Marikina na dapat kasama, nawala. So, medyo galit na galit siya kasi yung mga panukala, yung mga proposals ng district engineer, parang hindi nasunod. At hindi niya makilala kung anong bumalik sa kanya. Ngayon, nung dumating naman yung sa amin, tinignan ko yung amin sa distrito ko. Actually, this is my first term coming back, Corina, no? Kaya hindi ako masyadong maalam dito. Pero siyempre, nung tinignan ko, pinag-aralan ko, ganun din pala yung ginawa sa akin. Meron mga suggestions yung district engineer namin natanggal, which are the very important projects. Yung mga hindi naman namin alam kung saan gagawin at kung saan nanggaling, ang daming pumasok, daang milyon din. So then, inisa-isa namin yung mga miyembro namin sa National Unity Party. 44 members kami, Corina. Siguro lahat ng nakausap ko, sa madaling sabi, may problemang ganyan. May nadagdag, may natanggal, pero daang milyon talaga yung pinasok sa kanila mga project na hindi naman nila akalain nandun. So, Pero, doon opo. nag-sound na kami ng alarm eh. Ayun. So ang sinasabi po ninyo, meron naman pong mga proyekto na talagang kailangan ng inyong distrito pero nadadamay dito sa pagbura sa lahat. Para na lang parang start from scratch. Maliban po sa mga flood control project na kumpleto na pero may pondo daw ulit para sa 2026. Ano-ano pa ang mga nasilip ninyong sablay dito sa proposed 2026 budget? Alam mo kasi diyan maraming mga question ngayon ano. So yung mga budgets kasi iba-iba yung sa departamento. Mas madali kasi suriin yung mga sa ibang departamento eh kasi yung paglista nila ng mga projects at mga budget entries nila medyo simple lang. Ang problema dito sa public works kasi libo-libo, no? For example, 250 district congressmen. Lagay mo na lang na 20 ang bawat project sa bawat distrito. 5,000 na yun, ano? And then, pagdadating yung mga listahan na yun, hindi naman na-order in bawa, according to region, according to province, ganyan. Sa umpisa, ganun eh. Pero tapos sabi, nagugulo, nababalasa eh. So, yun na nga, parang inisip namin, parang sinasadya, no? Na binabalasa, hindi lamang yung mga projects na nandun mismo sa district budgets, ano? Kundi pati yung pagpresenta nito yung mga classification niya, parang magulo. So yun ang medyo naging malaking problema ng party leaders, pinagmitingan namin yan. So nagreklamo kami, nagsalita ako sa media, napasabi nga ako na bolis na lang yung DBM. Pero pagkatapos nun, lumapit naman yung DBM sa mga party leaders ano. Tapos nag-offer naman sila na tulungan, na tugunan itong lahat ng problemang ito. So, kasalukuyan na Corina, hindi pa ito alam ng madla siguro dahil bago lang ito. Nag-agree na kami sa DBM na iisa-isahin bawat distrito at i-erata lahat yun, i-correct. Bawat distrito. So, each one of those na nakita namin, uupuan namin together with them and our Committee on Appropriations at buburahin namin. Ang malaking trabaho to dahil sa nakikita namin halos lahat. Siguro sa bawat pahina, mga 70% ang papalitan. Malaking trabaho. So yan ang pinlano namin. Nag-extend tuloy ang aming deadline ng budget submission which was supposed to be Friday
pinahaba ng konti para matapos namin itong pag-reorganize. Ito rin ang ginagawa ni Secretary Dizon, sabi niya, re-review at i-erata niya yung buong agency budget. So ganun din ang ginagawa namin per district. I-erata din namin lahat ng aming mga district budgets. Okay, but you think you have enough time para ang dami-dami po ninyong kailangan gawin at iisa-isahin po ninyo yan with the DBM? Hindi kasi ganito yan eh. Ako, alam ko na yung district budget namin dapat. Kasi yung district budget namin, tapos na sa district engineer, pinasa sa regional director, tapos na rin sa kanya. Nung dinala niya kasi sa central office nila, pagpunta doon sa DBM at pagdating sa amin, doon nangyari lahat ng mga pagbabago, yung pagpakalikot ng budget. So ang trabaho ko, halimbawa, isang district congressman ako, yung akin lang mismo. So all 250 plus congressmen are going to be doing the same thing. Ako naman ang gagawin ko lang, yung dating nandun na-approve na ng regional director, approved ng Regional Development Council, isa-substitute ko lang, ipapasok ko lang, tatanggalin ko yung binalik nila sa akin, magre-re-encode lang sila doon. So tingin ko naman kaya naman. Okay, si DPWH Secretary Vince Dizon naman po ay ayon dito po sa inyong balak gawin. Yes, of course. Tsaka wala silang choice kailangan gawin namin kasi lahat itong kasi yung DPWH may national budget for national priority programs, may regional budgets for the regional implementation, and then yung district. Marami yung district, pero yung region konti lang, yung national siyempre isa lang. So yung siguro tutugunan niya yung national and regional, yung district baka i-review lang nila to make sure it's consistent with their regional planning. So the DBM for now is safe. Hindi pa ninyo pinananawagan ulit ang pagbuwag ng buong ahensya. Dahil nagkasundo kayo pansamantala. Hindi na muna siguro kasi ang nakikita naman namin sa parang sila na-shock din Alam mo si Secretary Pangandaman, nakita ko yung interview sa nagulat din pala siya. Opo. So at meron na silang mga ideya kung paano nangyari yan. Sa akin, tama yun para at least masolusyonan nila yan. At sa akin naman, mukha naman, sa nakikita ko, mukhang sincere naman siya na talagang gusto nilang solusyonan yan. Nagulat din siya talaga kasi laganap Di ba sana kung pailan-ilan, it's almost everything Kaya I think na-shock talaga sila. So I hope they're addressing this properly. And I think they are. I hope they are. Okay. Makikita natin, ilang araw lang naman yan Korea na siguro pag Lunes at Martes, hindi pa talaga malinaw yan. Hindi sila tumutulong. Hindi siya, magkakaalaman na tayo. Opo. Araw-araw exciting ngayon sa buhay natin. Maraming salamat po sa inyong oras, House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Thank you. Salamat. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.